Agad na sumalubong kay Mia ang preskong ihip ng hangin. Agad nitong nilipad ang umaalon niyang buhok na lampas sa kanyang balikat. Dahil dito, huminga siya ng malalim at ngumiti ng malawak. Ang ganda na naman ng panahon. Mukhang madami-dami tayo maaani ngayong araw. Ani niya, bago kunin ang timba na may lamang pagkain ng mga manok. Agad namang nagliparan ng mga manok na nakadapos sa mga sanga ng puno. Kanina pa nga alas 4 gising ang papa mo. Mukhang pumunta na agad sa bukid. Nilingon ng dalaga ang kanyang ina. Inayos nito ang ilang bulaklak sa bakuran nila na masyado na makapal ang mga dahon. Hindi po muna sa farm. Ang tinutukoy niya ay ang family farm nila. Maswerte na nga siya kung maituturing. Sa lugar nila, dahil ang isa sa mga magulang niya, nakabili ng ektaryang lupain sa probinsya nila. Kalaunan, ginawa nila itong farm. At doon, unti-unti sila nakapagpundar ng mga alagang hayop. Maging ang ilang imported na mga prutas at gulay. Mula sa kanilang farm, inani nila ang mga yun at binibenta sa palengke. Mamaya niyo na po ba pupuntahan si Papa? O hindi? Nako, hindi muna. Pero pupunta rin yun ang family farm natin. Ikaw ba pupunta doon? Tumango siya. Tatapusin ko lang itong pagpapakain ko sa mga manok. Gagamitin ko si Lilo. Ayos lang ba? Nilingon naman siya ng kanyang ina at bahagya pang natatawa. Iha, kabayo mo naman si Lilo. At isa pa, hindi ako makakasama ng bukid. Magluluto ako ng merienda tanghalian natin. Agad siyang tumango-tango bago nagpatuloy sa pagpapakain sa mga manok. Ito na ang buhay na nakasanayan niya. Simple at tahimik. May sarili silang mga lupain. Kaya itinuturing sila ng iba na nakakangat-angat sa buhay. Pero kahit ganon, nanatili silang humble at hindi mayabang. Only child siya ng mga magulang. Hindi niya maitatanggi na habang lumalaki punong-puno siya ng pagmamahal mula sa mga ito. Tumango si Mia. Mabilis na tinapos ang pagpapakain bago nagpunas ng kamay sa kanyang palda. Saglit siyang tumingin sa langit. Bakas sa mga mata ang kasiyahan sa kanilang payak na pamumuhay. Ito na ang kinalakihan niya. Tahimik, payapa at puno ng pagmamahalan. Maswerte siya at alam niya yon. Kinuha niya ang maliit na sako ng mga gulay na dadalhin sa bayan. Nilagay niya yun sa likod ng kanyang kabayo. Lilo, mukhang masarap ang labas natin ngayon. Bulong niya habang hinihimas ang malambot na leeg ng kabayo. Agad namang suminghap si Lilo. Tila ba sumasang-ayon sa kanyang amo. Nang masiguradong maayos na ang lahat, mabilis siyang sumampa dito. Malapit na siya sa kalsadang papasok ng bayan. Nang marinig niya ang malakas na ugong ng isang sports car mula sa likuran. Mabilis niyang hinila ang renda ni Lilo para makaiwas. Ngunit bago pa siya makapag-react, isang malakas na buhos ng putik ang sumabog sa kanyang harapan. Napahinto ang kabayo, na mukhang bahagyang natigilan sa gulat, habang siya naman mabilis na napapikit. Nang maramdaman niya ang malagkit na putik na tumama sa kanyang mukha at damit. Ano ba yan? Sigaw niya. Nanginginig ang boses sa labis na inis. Sa likuran niya, huminto ang isang itim na Maserati. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang matangkad na lalaki na naka-sunglasses. Nakasuot ng mamahaling polo at maong pants. Malinis ang itsura nito. Halatang walang bahid ng putik. Nakagagawa nito. Oh my God, are you okay? Tanong ng lalaki, na bahagyang nakakunot ang noo habang tinitignan ang itsura niya. Itinapon ni Mia ang kanyang buhok sa likod. Ang mukha niya puno na ng galit. Agad siyang bumaba kay Lilo bago lumapit sa lalaki habang dinudurog ang mga damo sa ilalim ng kanyang sapatos. Okay? Singhal niya. Ganyan ba ang pagmamaneho mo? Akala mo ata, racetrack ang kalsadang to. Bahagyang natawa ang lalaki. Tila ba natatawa pa sa galit niya. Relax, di ko naman sinasadya. Sagot nito habang inaabot ang sunglasses nito. Tinulak pataas ang mga ito para mas malinaw siyang makita. Relax? Halos tumalo na ang kilay ni Mia sa inis. Hulog ka ng langit ah. Kung gusto mo na mabilis ang takbo, doon ka sa highway, wag dito.
Napatigil ang lalaki. Tila ba nagulat sa tapang na babaeng nasa harap nito. Hindi sanay si Sean Henares sa sinisigawan o pinagagalitan. Lalo na ng isang simpleng farm girl na puno ng putik ang mukha at damit. Okay. My bad. Sagot ng lalaki na bahagyang tinaas sa mga kamay na parang sumusuko. I'll pay for your laundry or whatever. Halos lumipad ang kamay ng dalaga sa mukha ng lalaki. Pero mabilis siyang napubuntong hininga at tumalikod. Muli siyang sumampa kay Lilo at mabilis na pinalakad ang kabayo palayo. Ni hindi man lang siya lumingon pabalik. Nanatili na lamang nakatayo si Sean. Sinusundan ng tingin ng mabilis na papalayong kabayo. At ang babaeng nag-iwan sa kanya ng putik at pagkalito. Interesting. Bulong nito bago muling sumakay sa loob ng kotse. Wala pa ito nakikilalang babae na ganito katapang. At di na maintindihan kung bakit bigla na lang siya napangiti. Lumakas ang tibok ng puso ni Mia nang makita niyang bumaba sa isang mamahaling sasakyan si Sean Henares sa harap ng kanilang farm. Puno ng kumpiyansa ang mga hakbang nito habang lumalapit sa kanya. Oo, nakikilala niya na agad ito. Sa pangalan. Kahit pa hindi naman talaga ito nagpakilala. Paano hindi? Ito na agad ang laman ng usap-usapan sa maliit nilang bayan. Napahigpit ang hawak niya sa basket ng sariwang gulay na kaaani lang kanina. Tinangka niyang iwasan ng binata pero huli na. Nagkasalubong na ang kanilang mga mata. Hey! Bati nito sa kanya habang tinatanggal ang sunglasses at isinabit sa kwelyo ng mamahalin nitong polo shirt. Nagkita na naman tayo. Mia, right? Napairap siya pero tumigil siya at tumarap sa lalaki. Ano na naman ang kailangan mo dito? Malamig niyang tanong habang tinatago ang inis sa boses. Ngumisi si Sean habang unti-unti na nilalapitan siya ng ilang hakbang bago tumingin sa mga gulay na kanyang hawak. Wow, ang dami mo yata ang ani ngayon. Hindi mo naman kailangan magdala ng ganyan. Pwede ka naman mag-utos ng tao para magbuhat niyan. At ba't ko gagawin yon? Hindi ako tulad mo na nasanay na mag-utos na lang. Hindi ako lumaki sa yaman na kaya kong bayaran ng kahit sino para na magtrabaho para sa akin. Aniya, bago inilapit ang basket sa kanyang dibdib. Napahinto ang binata. Bahagyang kumunot ang noon nito. Pero nagtagal lang yan na ilang segundo bago muling umiti. Ang init ng dugo mo sa akin. Ano ba problema mo? Hindi problema ang tawag doon. Ayoko lang ng mayayabang at spoiled na katulad mo. Napatawa ang binata. Bago tinungo ang maliit na puno at sumandal doon. Itinukod ang isang paa sa ugat nito habang pinagmamasdan siya. Mayabang? At spoiled? Hindi mo pa nga ako kilala. Alam ko na yung mga tipo mo. Sagot niya habang sinimula na ulit ang paglalakad patungo sa maliit na kubo kung saan niya ilalagay ang mga gulay. Anak ng hasyendero, laking Amerika, sanay sa luho. Wala kang alam sa totoong buhay dito sa probinsya. Sinundan naman siya ng binata na tinatahak ang makitin na daanan ng mga damo at putik. Ngunit hindi nito ininda ang dumi na tumatalsik sa mamahalin nitong sapatos. Ganun ba? Sigurado ka bang alam mo talaga kung sino ako? Alam ko. Sagot niya bago huminto sa harap ng kubo at minalingan ng lalaki. Ikaw yung tipo ng tao na gagamitin ng kayamanan para makuha ang gusto. Sa tingin mo ba, mabibili mo ang respeto ng mga tao dito? Napatitig si Sean sa kanya. Tila natigilan sa bigat ng salita. Saglit itong natahimik, pero hindi rin nagtagal ang katahimikan. Huminga ito ng malalim at muling umiti. Wow, dire-diretso ako magsalita. Hindi ka man lang natatakot na baka mawalan kayo ng negosyo dahil sa bibig mo? Mas tumalim ang tingin niya na tila hindi magpapatinag. Di mo kami kayang takutin, Sean. Ang respeto hindi nabibili. Kung gusto mo makuha yon, kailangan mo yung pagsikapan. Natawa ito. Iniwas ang tingin at muling humarap sa kanya. Okay, sige. I'll take that as a challenge. Pero gusto ko malaman mo na hindi ako katulad ng iniisip mo. Talaga? Nagtaas siya ng kilay habang sinusukat ang bawat kilos ng binata. Kung ganon, patunayan mo. Ngumisi si Sean. Waring nasasabik sa ideyang hinamon niya ito.
Challenge accepted. Sagot nito bago muling isinuot ang sunglasses at naglakad palayo. Iniwan si Mia na nakatayo sa lilim ng kubo. Iniisip kong, kaya nga ba talaga ni Sean ang sinabi niya? Nagdidilig ng mga halaman ng dalaga nang mapansin niyang sumulpot na lang bigla ang isang nakakabwisit na lalaki sa kanilang farm. Ang kaibahan lang, wala itong daladalang sasakyan ngayon. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong pants, pero hindi pa rin may kakailang pagiging pino ng kilos nito. Agad na napakunutaw noon ni Mia nang makita niya itong tumutulong sa mga trabahador na nagbubuhat ng sako ng pataba. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, habang sinusundan ng binata ng tingin. Habang inaayos nito ang sako sa likod na nakaparadang truck. Napalingon si Sean. Pawisan na pero bakas pa rin ang pilyong ngiti sa mukha nito. Sabi mo, patunayan ko. Kaya nandito ako. Wala namang bayad ng respeto, di ba? Napaatras siya. Waring hindi makapaniwala na totoo nga ang naririnig niya. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya lang ayaw mo na. Ngumisi ang binata habang binuhat ang isa pang sako. Saan tayo, Mia? Masasanay din ako dito. Kahit pa ikaw ang pinakamatari na babaeng nakilala ko. Tumaas ang kilay niya pero lihim siyang napangiti. Hindi niya inasahan na ganitong galawan ng isang lalaki na laki sa yaman. Siguro nga, may iba pang aspeto ng binatang ito na hindi niya pa nakikita. Pero kahit na, hindi niya papayagang bumagsak ang puso niya sa isang tulad nito. Binalik niya ang atensyon sa kanyang mga tanim. Pero hindi niya mapigilang mapalingon paminsan-minsan sa binatang pinili ang putik at pawis para lang makuha ang respeto niya. Sumisilay na ang araw sa malawak na bukirin, habang tahimik na binabagtas ni Mia ang makipot na kalsadang nababalutan ng putik at damo. Hawak niya ang renda ni Lilo. Marahang hinihila ang kabayo habang dinadala ang isang sako ng sariwang gulay papunta sa palengke. Naririnig niya ang malamyos na huni ng mga ibon sa paligid, kasabay ng tunog ng mga damo na gumagalaw sa bawat akbang ni Lilo. Pero bago pa siya makarating sa kanto, napahinto siya na makita ang isang lumang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Halos sakupin na ang makitid na daan. Nakita niya nakatayo ang isang matandang magsasaka sa gilid ng truck na tila nagpupumilit na itulak ang malaking gulong nito habang patuloy na bumubuga ng usok ang makina. Agad naman siyang bumaba sa kabayo at lumapit sa matanda. Tay, may problema po ba? Tanong niya bago nilapag ang sako ng gulay sa gilid ng kalsada. Napalingon ang matanda sa kanya. Pawisan. Halatang pagod na. Oo, iha. Ayaw na umandar ng truck. Kailangan ko pa sanang dali ng mga gulay na to sa bayan para hindi masayang. Nagsimula na siyang lumapit para tumulong nang biglang may humintong itim na sports car sa likod ng truck. Bumukas ang pinto. Lumabas doon si Sean Inares. Nakasuot na naman to ng simpleng white polo at maong na pants. Pero bakas ang pagiging elegante sa kilos nito. Nagulat siya. Pero hindi siya nakapagsalita nang lumapit ang binata sa truck at sinimulang suriin ang makina nito. Tay, ano nangyari dito? Tanong nito habang inaalis ang mamahaling relo at isinuksok sa bulsa. May tumagas ba na langis? O na-overheat lang? Napakamot ng ulo ang matanda. Ewan ko ba, iho? Bigla na lang namatay habang nagmamaneho ako. Hinawakan naman ng binata ang hood ng truck at binuksan to. Umusok agad ang makina, pero hindi ito umatras. Sa halip, mabilis itong kinuha ang bote ng tubig mula sa kotse nito at sinimula ng paglagay ng tubig sa radiator. Nakamasid lang siya sa gilid, hindi makapaniwala sa nakikita. Subukan niyo na pampanda rin, tay. Sabi ni Sean matapos lagyan ng tubig ang radiator at tanggalin ang ilang natanggal na hose. Muli namang sumakay ang matanda at pinihit ang susi. Umugong ang makina, na dahilan ng halos panginginig ng truck. Pero sa huli, tumunog na ang makina nito. Napatangu-tangu ang matanda, habang masayang bumaba mula sa driver's seat. Maraming salamat, iho. Akala ko hindi ko na madadala ang gulay na to sa bayan. Ngumiti naman ang binata bago tumingin sa matanda at bahagyang napakamot sa batok.
Walang anuman ho, tay. Ingat ho kayo. Muling bumalik ang binata sa sports car nito. Pero bago pa man ito makalayo, nilapitan niya ito. Uy, tawag niya. Hindi ko inakala na marunong ka pala mag-ayos sa makina. Napataas ang kilay ni Sean. Tila ba natatawa sa tono ng boses niya? Bakit? Akala mo ba puro yaman at luho lang ang alam ko? Napangiti siya bago bahagyang tinampal ang gilid ng kanyang palda para matanggal ang bahagyang putik. Di naman sa ganun. Hindi ko lang inakala na magagawa mo yon. Ngumiti ang binata bago sumandal sa gilid ng kotse nito habang pinagmamasa na matandang papalayong truck. May mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa akin, Mia. Don't judge me so quickly. Maagang bumangon si Mia. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin habang binubuksan ang bintana sa kanyang maliit na kwarto. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasa na makapal na hamog na bumabalot sa malawak na farm. Mukhang magandang araw ngayon ah. Bulong niya sa sarili habang inaayos na nakalugay na buhok. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan para tumulong sa ina sa paghahanda ng agahan. Nakita niya ito naghihiwa ng kamatis at sibuyas sa maliit na mesa sa kanilang kusina. Ma, ako na po dyan. Sabi niya habang mabilis na kinuha ang kutsilyo mula sa ina. Ang aga mo naman yatang gumising, iha. Natatawang sabi sa kanya ng ina habang tumatabi para bigyan siya ng espasyo. May iniisip ka ba? Mabilis siyang umiwas ng tingin. Bahagya pang namula ang kanyang pisngi. Ma, parang hindi naman kayo nasanay sa akin. Habang abala siya sa paghahanda ng mga sangkap, narinig niyang kumatok ang kanyang ama mula sa labas. Mia, nandito na yung delivery truck ng pataba. Kailangan natin ng tulong. Extra tulong ha. Agad naman siyang tumayo bago niya iniwan ang hinihiwang gulay at nagmamadaling lumabas. Ngunit bago pa siya makarating sa harapan ng kanyang ama, narinig niya ang malakas na boses ng isang pamilyar na lalaki. Good morning po pa, ako na pong bahala dito. Sabi ni Sean, habang nakangiting binubuhat ang mabibigat na sako ng pataba mula sa truck. Napatigil si Mia sa pintuan. Hindi makapaniwala na narito ang binata at bumisita sa kanilang farm. Ilang araw nang sunod-sunod ang pagbisita nito. At kahit anong pilit niyang iwasan, minsan napapangiti na lang siya kapag nakikita ito. Bakit ka na naman nandito? Tanong niya, habang nilalapitan ng binata. Napalingon nito sa kanya, bago mabilis itinapon ang sako sa gilid ng daanan bago ngumiti sa kanya. Bakit? Bawal ba? Napairap siya, ngunit palihim na napangiti. Akala ko ba abala ka sa pagpapalawak ng hasyenda niyo? Ba't palagi ka na lang nandito? Nagtaas ng kilay si Sean, bago muling nagpatuloy sa pagbubuhat ng mga sako, habang nakatingin sa kanya. Kailangan ko matutunan kung paano ang tamang pamamahala ng lupa. Di ba? At saan pa ba mas magandang matuto kundi dito sa farm niyo? Napailing-iling siya, pero naramdaman niya ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Pilit niya tinatago ang ngiti, habang tinutulungan ito ibaba ang natitirang sako mula sa truck. Makalipas ang ilang oras ng pagtatrabaho sa farm, nagpasya silang magpahinga sa lilim ng malaking puno malapit sa kubo. Humiga si Sean sa makapal na damuhan, habang siya'y abala sa pag-inom ng tubig. Alam mo? Sabi ng binata habang nakatingin sa mga dahon na sumasayaw sa ihip ng hangin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaganda ang buhay dito. Napalingon siya habang sinisimot ang natitirang tubig bago sumandal sa puno. Ganito kami lumaki. Masaya kahit simple. Ngumiti ito at tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Masaya nga. Mas totoo. Hindi tulad ng buhay sa syudad na puro kasinungalingan at pagpapanggap. Saglit silang natahimik, pero hindi yan awkward. Sa halip, ramdam nila ang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Muling nagsalita si Sean. Alam mo, Mia, ikaw lang ang babaeng hindi natatakot sabihin sa akin ng totoo. Lahat na nakapaligid sa akin, puro pabango at pagpapanggap. Pero ikaw, direct to the point palagi. Napahagat siya ng labi,
Pilit tinatago ang kilig na sumabog sa kanyang dibdib. Wala akong balak na maging plastic sa'yo, Sean. Ayoko ng tao mapagmataas. Napatawa ang lalaki. Bago umupo mula sa pagkakahiga, tumingin ng malapit sa mukha niya. Sigurado ka ba na yun lang ang dahilan? O baka naman natatakot ka mahulog sa isang tulad ko? Napalunok siya pero mabilis niya ibinaling ang tingin sa malayo. Huwag kang assuming. Di lahat ng babae na babaliw sa'yo. Tumawa muli ang binata pero hindi siya umatras. Tignan natin. Bulong nito. Bago muling humiga sa damo at pinikit ang mga mata. Tila ina-enjoy ang mahinang hangin na sumasalubong sa kanilang mga muka. Habang pauwi si Mia kinagabihan, nararamdaman niya ang kakaibang init na nananatili sa kanyang puso. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga titig ni Sean at ang ngiti nito na tila ba palagi may ibig sabihin. Hindi niya maiwasang mapahawak sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Bakit ba ganito? Tanong niya sa sarili, habang tahimik na bumabagtas sa madilim na daanan pa uwi. At parang natutuwa ako makita siya. Muli niyang tinapik ang sarili, pilit na tinataboy ang kilig na nararamdaman. Hindi, Mia. Hindi ka dapat mahulog sa kanya. Hindi siya para sa'yo. Pero kahit anong pilit niya itanggi, alam niya sa puso niya na may espesyal na lugar si Sean Inares sa kanyang mundo. At yun, ang bagay na mas kinatatakutan niya. Ang posibilidad na baka tama nga ang binata. Baka nga nahuhulog na siya. Malakas na patak ng ulan ang bumuhos mula sa madilim na kalangitan. Tila galit na galit habang binabasa ang buong bukid. Malalakas ang kulog at kidlat na parang sinasabayan ang pagbagsak ng bawat patak ng ulan. Tinakbo niyang malapit na kamalig, ang lumang barn na nagsilbing taguan ng kanilang kagamitan sa farm. Agad niyang tinulak ang mabigat na pinto at pumasok sa loob. Basang-basa ang damit niya at nanginginig sa lamig. Pagkapasok niya sa pinto, napahinto siya na makita si Sean na nakaupo sa isang nakatagilid na kahon. Basang-basa rin ang buhok at damit. Nakalugmok ang ulo nito, pero nang maramdaman ang kanyang presensya, agad itong napalingon sa kanya. Ikaw na naman? Natatawang sabi nito na nanginginig din sa lamig habang pinipilit na pinipisil ang tubig mula sa basang polo. Akala ka ba gusto mo mag-isa? Napairap siya pero napangiti din. Isinara niya ang pinto ng kamali para hindi makapasok ang malakas na hangin at ulan. Wala akong choice, no? Malakas ang ulan. Ayoko naman magkatrangkaso sa labas. Napangiti si Sean. Bahagyang tinagilid ang ulo habang pinagmamasdan siya. Mukhang pareho tayo malas ngayon. Napailing siya habang sinimulan ng pagpiga ng kanyang basang buhok. Hindi malas yan. Pagpapala. Mas mabuti na nga matrap dito kaysa abuti ng baha sa daan. Napangiti ang binata, pero hindi rin to nakaiwas sa ginaw ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa maliit na siwang ng barn. Bahagya itong kinilabutan at napayakap sa sarili. Sinubukang umiwas sa lamig. Napansin niya naman yon kaya lumapit siya sa isang sulok kung saan nakatambak ang isang lumang sako ng mais. Halika dito ka. Mainit-init pa ang mga to, pwede nating gawing sapin. Saglit na natahimik ang binata bago itong umiti ng malapad. Thanks. Bulong nito habang tinatanggap ang sako at nilatag yon sa kanilang likuran. Saglit silang natahimik habang ang tanging naririnig nila ay ang malalakas na patak ng ulan sa bubong ng barn. Alam mo, panimulaan nito habang nakatingin sa malayo. I always envied every kids who experienced being a kid. Yung tipong nagpapakabasa sa ulan, sasabit sa mga puno. Napatingin siya dito. Nagtataka kung bakit biglang naging seryoso ang tono ng boses ng binata. Tahimik ang bahay namin. It was a massive mansion, yet so cold. Puro kasambahay, walang kasamang kalaro. Pagpapatuloy ni Sean habang pinagmamasdan ng malamlam na liwanag na pumapasok sa siwang ng kahoy sa dingding. Palagi ako naiiwan ng mga magulang ko sa mga yaya ko. Kahit birthday ko, hindi nila ako nasamahan. Ba't di mo sinabi agad?
Hindi mo kailangan magpanggap na masaya kung di ka naman talaga masaya. Napabantong hininga si Sean. Pilit na ngumiti, kahit bakas ang kalungkutan sa mga mata nito. Di naman sa nagpapanggap ako. Siguro, nasanay na lang ako magtago sa likod ng ngiti at kayabangan. Tahimik na napayuko siya. Napaisip sa mga sinasabi ni Sean. Saglit na napatigil ang kanilang pag-uusap nang biglang tumama ang malakas na kulog at halos umalog ang buong kamalig. Napayakap siya tuloy sa sarili habang nararamdaman ng lamig na bumabalot sa kanyang katawan. At napansin niya ni Sean at agad lumapit sa kanya ito. Lamig na lamig ka na yata. Sabi nito habang nilalapit ang sarili. Saglit na napatitig siya sa binata. Nararamdaman niya ang init ng katawan nito na unti-unting nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kamay. Salamat. Bulong niya habang sinusubukang itago ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Muling nagsalita ang binata. Bumulong malapit sa tenga niya. Alam mo, Mia, sa tuwing kasama kita parang nakakatakas ako sa malamig at tahimik na mundo ko. Napalunok siya. Nararamdaman niya ang malalakas sa tibok ng kanyang puso habang patuloy na tumititig si Sean sa kanya. Hindi niya na kayang pigilan ang sariling nararamdaman. Unti-unting inilapit niya siya ng mukha bago marahang hinawakan ang baba niya. At tinitigan siya sa mga mata. Saglit sila nagkatitigan. Waring nag-aantay ng pahintulot mula sa isa't isa. Nang makasiguro, dumampi ang labi ni Sean sa kanyang labi. Malambot, mainit, puno ng damdaming matagal ng pilit tinatago. Saglit silang tumigil, kapwa hinihingal, bago muling nagtagpo ang kanilang labi. Doon, mas malalim yun na totoo. Tahimik ang gabi, nang palihim na lumabas si Mia mula sa kanilang bahay. Maingat niyang sinara ang pinto at sumilip mula sa bintana para masiguradong tulog pa ang kanyang mga magulang. Mabilis siyang tumakbo papunta sa likod ng kanilang bahay, kung saan naghihintay si Sean sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng mainit na yakap ng binata. Akala ko di ka na darating. Bulong nito habang mahigpit siyang niyakap. Napangiti naman siya. Ramdam niya ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Na-late lang ako. Natagalan akong hintay makatulog si na mama at papa. Tahimik silang naglakad patungo sa kanilang paboritong kubo sa gitna ng bukid. Pagkarating nila, naupo siya sa maliit na bangko habang si Sean naman tahimik na nakatitig sa kanya. Alam mo ba kung gaano mo ako pinapahirapan? Pabiro nitong saad bago marahang inilapit ang mukha sa kanya. Hindi ko na nga mabilang kung ilang bundok ang inakyat ko at ilang putikan ang nilusong ko para lang makita ka. Napatawa naman siya at marahang pinisilang kamay nito. At hindi ko rin inakala na ang supladong hasyendero na kinaiinisan ko noon magiging dahilan kung ba't ako nagmamahal ngayon. Tahimik na natawa si Sean. Marahang iniyakap ang mga braso sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano nangyari, pero mahal na mahal kita. Hindi na nagsalita si Mia. Pinikit niya ang mga mata habang marahang nakasandal sa dibdib ni Sean. Naririnig niya ang tibok ng puso nito. Halos kasabay ng sa kanya. Tahimik nilang pinagmamasdan ang kabilugan ng buwan at kinang ng mga bituin, habang tahimik na umaasa ng isang masayang kinabukasan na magkasama. Tahimik na nakaupo si Mia sa loob ng kanilang kubo. Narinig niya ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas, kaya mabilis siyang tumayo. Bumukas ang pinto, pumasok si Sean. May dalang basket ng sariwang prutas at bulaklak. Sean! Bulong niya bago mabilis lumapit sa binata. Anong ginagawa mo dito na ganitong oras? Ngumiti si Sean at marahang binaba ang basket sa maliit na mesa. Di kita matiis. Kailangan kita makita. Sagot nito habang marahang hinahawakan ang mga kamay niya. Tahimik silang naupo sa gilid ng bangko. Pakiramdam ni Mia bumibilis ang tibok ng kanyang puso bawat segundo. Alam mo, matagal na ako nag-iisip kung paano ko sasabihin sa'yo to. Mahigpit na hinawakan ni siya ng malamig niyang kamay. Napakunot ang noo niya habang ramdamang kaba sa tinig ng binata.
Ano yun? Dahan-dahang inilabas nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Pagbukas nito tumambad ang isang simpleng silver ring na kumikislap sa liwanag ng buwan. Mia Torres, will you marry me? Napatingin siya sa singsing, na tila hindi makapaniwala. Sean! Hinawakan naman nito ang kamay niya. Seryoso nakatingin sa kanyang mga mata. Alam ko magkaiba ang mundo natin, pero mahal kita. Gusto kita makasama habang buhay. Mabilis na tumulo ang luha niya, sabay marahang tumango. Oo, Sean. Gusto rin kita makasama habang buhay. Ngumiti ang lalaki, at marahan na isinuot ang singsing sa daliri niya, bago marahang hinalikan ng kanyang labi. Habang tahimik sila magkayakap sa isa't isa, tahimik ding nagpakawala sila ng pangako, pati na rin ang kanilang puso. Mga pangakong puno ng pag-asa at walang katapusang pag-ibig. Dumagundong ang malalakas na kulog sa madilim na kalangitan habang binabaybay ni siya na makitid at maputik na kalsada papunta sa farm ni Mia. Lumalakas na ang ulan. Halos hindi niya na makita ang daan sa harapan ng kanyang sasakyan pero hindi siya tumigil. Gusto niya makarating sa kasintahan. Gusto niya ipaalam dito na handa siyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Inilagay niya ang windshield wiper sa pinakamabilis na setting, pero parang walang silbi na sobrang kapal ng ulan. Zero visibility. Pilit niyang kinokontrol ang manibela habang ramdam ang panginginig ng kanyang kamay. Konti na lang, Mia. Konti na lang. Bulong niya habang nakatingin sa maliit na singsing sa kanyang daliri. Sa isang iglap, isang malakas na ilaw ang bumungad sa kabilang direksyon. Isang malaking truck ang mabilis na paparating. Tila wala rin itong kontrol sa madulas na kalsada. Shit! Aniya, bago biglang pinihit ang manibela pakaliwa para iwasan ang truck. Pero sa bilis ng kanyang pagliko, tumama ang gulong ng kanyang sasakyan sa malalim na putikan sa gilid ng kalsada. Nawala ng kontrol ang sasakyan na naging dahilan ng pagbulusok nito palikod bago bumaliktad ng ilang beses bago tuluyang bumagsak sa gilid ng kalsada. Umampas ang katawan ng kotse sa malaking puno. Maya-maya pa, bumuhos palalo ang ulan. Naghahalo ang dugo at putik sa basag na salamin ng kotse. Wala nang malay ang lalaki, duguan, at nakalupasay sa upuan ng driver. Habang patuloy na dumadampi ang malalakas sa patak ng ulan sa basag na bintana. Naghihintay si Mia sa ilalim ng kanilang kubo. Kanina niya papaulit-ulit na sinusubukan tawagan si Sean. Pero palaging walang sumasagot. Sean, nasan ka na ba? Bulong niya habang kinakagat ang kanyang kuko. Hindi na siya mapakali. Nang hindi niya makayanan ng kaba, mabilis siyang tumayo at bumalik sa kanilang bahay. Agad niyang kinuha ang susi ng kanilang lumang pick-up at mabilis na tumakbo papunta sa garahe. Ma! Pa! Aalis po muna ako babalik din ako agad. Sigaw niya habang binubuksan ang pinto ng lumang sasakyan. Pagkarating niya sa gilid ng kalsada, kung saan madalas dumaan si Sean, agad niyang napansin ang mga nakatambak na sanga ng puno at ang basag na bakod sa gilid ng daan. Mabilis siyang bumaba, wala na siyang pakialam sa malamig na ulan at putik na sumasampal sa kanyang binti. At doon, sa hindi kalayuan, nakita niya ang basag na katawan ng kotse ni Sean. Halos napalibutan na ng tubig ulan. Sean! Sigaw niya. Sinubukan niyang aninagin kusa ng binata. Tumakbo siya palapit sa sasakyan. Sean, please! Mabilis niyang binuksan ang pinto. Ngunit halos mawalan siya ng lakas nang makitang duguan ang katawan ng fiancé. Walang malay at halos di na gumagalaw. Sean, gumising ka please, please, please. Please, wag mo naman akong iwan, huwag ngayon. Umiiyak na sigaw niya habang pilit hinihila ang katawan ng binata. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay niya pero hindi siya tumigil. Mabilis na dumating ang mga sumaklolo. Isinakay si Sean sa ambulansya habang pilit siyang kumakapit sa kamay ng binata. Ramdam niya ang malamig na balat nito. Halos wala ng pulso. Pagkarating sa ospital, agad nila isinugod si Sean sa emergency room. Naiwan siya sa labas na nanginginig sa lamig habang pinapanood ang pagsara ng pinto ng lugar.
Mabilis ang oras pero para kay Mia, parang tumigil ang mundo niya. Nakaupo siya sa madilim na sulok ng ospital. Basang-basa, nanginginig. Walang ibang inisip kundi ang buhay ng lalaking pinakamamahal niya. Paglipas pa ng ilang oras, sa wakas lumabas ang doktor. Malungkot ang mukha nito. Habang lumapit sa kanya. Ma'am, nasa critical na kalagayan si Mr. Inares. Kailangan po natin siya ipasok sa ICU. Di pa siya nagigising. Pero gagawin namin ang lahat para mailigtas siya. Muling bumagsak ang luha niya. Halos mawalan siya ng lakas sa kanyang kinatatayuan. Pilit siyang inakay ng isang nurse papunta sa maliit na waiting area. Habang nanginginig ang kanyang labis sa takot at pag-aalala. Lumipas ang mga araw. Nanatiling walang malay si Sean. Tahimik na nakahiga sa kama ng ICU. Napapalibutan ng makina at tubo na nagpapalakas ang paghinga nito. Nanatili siya sa tabi nito. Hawak ang kamay ng binata habang tahimik na umiiyak. Pilit niyang kinakausap, si Sean. Hinihikayat na bumalik sa kanyang piling. Sean, please, gumising ka na. Kailangan kita. Mahal na mahal kita. Please. Bulong niya habang pinupunasan ang malamig na noo ng binata. Makalipas ang ilang linggo, napapansin niya ang kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan. Palagi siyang nahihilo. Minsan walang ganang kumain. Madaling mapagod. Sa una inakala niya epekto lang yan ng stress at puyat. Pero nang magsimula na siyang magsuka tuwing umaga, napilitan siyang magpa-check up. Agad siyang bumalik na ospital. Doon niya nalaman ang balitang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang puso. Congratulations, Miss Torres, buntis ka. Sabi ng doktor habang nakangiti sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Masuyo siyang napahawak sa kanyang tiyan habang nagsisimulang tumulo ang kanyang luha sa pisngi. Sean, magkakaanak na tayo. Bulong niya habang iniisip ang magiging reaksyon ng fiancé niya kapag nalaman ito ang balita. At kahit gaano pa kadilim ang kanyang mundo, naramdaman niyang may kakaibang liwanag sa kanyang puso. Ang liwanag ng bagong buhay na pinanghahawakan niya para sa kanilang dalawa. Madilim at tahimik ang silid ng ospital nang marinig ni Mia ang malalakas na yabag mula sa labas. Saglit siyang tumigil sa paghaplos sa kamay ni Sean. Lumingon siya sa pinto at naramdaman na malamig na kaba sa kanyang dibdib. Mabilis na bumukas ito. Pumasok ang isang grupo ng mga taong naka-formal attire. Naunang pumasok ang isang matandang babae na naka-pearl at may suot na eleganteng itim na damit. Sumunod ang isang lalaking may malalim na kunot noo at seryoso mga mata. Kilala niya ang mga ito, mga magulang ni Sean. Sina Don Arturo at Doña Celestina Inares. Mabilis na lumapit si Doña Celestina kay Sean. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang pisngi ng anak. Sean, oh my God anak, ba't ka nagkaganyan? Umiiyak na saad nito habang pinupunasan ang mukha ng binata. Hindi makagalaw si Mia. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang tuhod habang tahimik na nagmamasid. Pero bago pa siya makalapit para sana magpaliwanag, humarap sa kanya si Don Arturo. Malamig ang mga mata habang matalimang titig sa kanya. Ikaw ang dahilan kung ba't nangyari to. Madiin na sabi ng matanda habang marahas na tinuturo siya. Napaatras siya habang nanginginig ang kamay. Napilit nilalabanan ng takot. Hindi po totoo yan. Hindi ko kasalanan na nangyari kay Sean. Sagot niya habang nanginginig ang boses. Lumapit si Doña Celestina. Bakas ang galit at panggigigil sa mga mata nito. Lumayo ka sa anak ko. Ginamit mo lang siya para makalapit sa kayamanan ng pamilya namin. Singhal ng matanda. Halos maiyak na ito sa galit. Umiling-iling siya. Pilit nilalabanan ng bawat masasakit na salita. Mahal ko po si Sean. Hindi ko siya ginamit. Alam niya yan. Pero hindi nakinig ang mga magulang ni Sean. Mabilis na tumayo si Don Arturo. Inilabas ang cellphone nito. Mabilis itong nagdial. At ilang sandali nagsimulang magsalita. Magpadala kayo ng mga tao dito sa ospital. Siguraduhin hindi na makakalapit ang babaeng to sa anak ko. Madiin itong utos habang nalilisik ang mga mata. Bago pa siya makalapit kay Sean,
Humarang na ang dalawang malalaking lalaki sa kanya. Mga bodyguard ng pamilya Inares. Mabilis silang hinawakan ang kanyang braso, bago marahas na binitiwan palayo at tinulak palayo sa kama ng kanyang fiancé. "Huwag! Bitiwan niyo ako! Ano ba?" Sigaw niya habang pilit na nagpupumiglas. Pero mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki at halos madurog ang kanyang mga braso. "Tahimikin niyo yan! Ayoko marinig ang boses ng babaeng yan." Malamig na utos si Don Arturo, habang tahimik na pinagmamasa ng walang malay na binata, ni hindi man lang ito lumilingon sa kanya. Mabilis siyang inilabas ng mga bodyguards. Halos madapa siya sa lakas ng pagkakahilas sa kanya. Pagdating nila sa parking lot, marahas siyang itinulak ng isa sa mga lalaki, hanggang sa bumagsak siya sa malamig at basang simento. "Lumayo ka sa pamilya Inares. Kung ayaw mo madamay ang pamilya mo, ayaw namin ng gulo." Malamig na sabi ng isa sa mga lalaki, bago mabilis na bumalik sa loob ng ospital. Napaupo si Mia sa malamig na semento. Hawak ang kanyang tiyan habang tumutulo ang luha. Ramdam niya ang sakit ng pagkakabagsak. Pero mas masakit ang salitang narinig niya mula sa mga magulang ng lalaking minamahal niya. "Sana anong gagawin ko?" Bulong niya habang tahimik na umiiyak sa madilim na sulok ng parking lot. Nang makauwi, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. "Iha, bakit ka ba? Ano nangyari sa'yo?" Hindi siya sumagot. Tahimik na lang siyang yumakap sa ina habang humahagulhol ng malakas. Naramdaman niya ang mainit na yakap ng kanyang ina, pero hindi nito kayang palitan ng sakit na bumabalot sa kanyang puso. "Ama, pinagtabuyan nila ako. Ayaw nilang makita ako sa tabi ni Sean." Aniya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tahimik lang na pinahid ng kanyang ina ang luha sa kanyang pisngi. Hindi alam kung paano siya pakakalmahin. Habang nagpapakain ng mga manok si Mia sa kanilang bakuran, bigla na lang dumating ang 3 lalaki na nakasuit at may dalang mga dokumento. "Miss Torres, kami ang abogado ng pamilya Inares." Malamig na anang isang lalaki habang inaabot ang makapal na folder. "Narito ang kasunduan. Umalis ka na sa buhay ni Sean, bibigyan ka namin ng sapat na pera para hindi na muling maghirap ang pamilya mo." Natigilan siya. Hindi makapaniwalang kayang gawin niya ng mga magulang ni Sean. Marahas niyang itinulak ang dokumento pabalik sa mga lalaki. "Hindi ko kailangan ng pera niya. Mahal ko si Sean, hindi ko siya iiwan." Sigaw niya habang mariing nakatitig sa mga lalaki. Pero marahan lang na umiling ang pinakamatandang abogado. Malamig ang mga mata habang nagpapatuloy. "Isipin mo ang pamilya mo, Miss Torres. Isang utos lang ng pamilya Inares, mawawala ang farm niyo. Mawawala ng kabuhayan ng mga magulang mo." Muling bumagsak ang luha niya pero hindi siya nagsalita. Tahimik lang niyang pinanood ang mga lalaki na naglalakad palayo. Dala ang mga dokumento nagpapalakas ng takot sa kanyang puso. Habang nakatayo sa gitna ng bakuran ng kanilang tahanan, mariin niyang niyakap ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang malakas na pagtibok ng maliit na buhay sa kanyang sinapupunan. "Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan. Lalaban tayo." Bulong niya habang mariing pinipisil ang sariling tiyan. Pilit na pinalalakas ang kanyang loob para sa kinabukasan ng kanyang magiging anak. Lumipas sa mga linggo, hindi pa rin nawawala ang sakit na bumabalot sa puso ni Mia. Hindi siya pinapayagang makalapit kay Sean. Hindi siya makakuha ng kahit anong balita tungkol sa kalagayan nito. Lahat ng mensahe binaliwala lang. Lahat ng tawag niya sinasagot ng malamig na katahimikan. Habang abala siya sa pagtatanim ng mga bagong sibuyas sa kanilang bakuran, huminto ang isang itim na SUV sa harap ng kanilang bahay. Mabilis na bumaba ang pamilyar na figura ng isang babae, si Margot Inares, ang tiya ni Sean, na kilala sa kanilang lugar bilang mata pobre at walang awa pagdating sa pera at kapangyarihan. Matalim ang tingin ni Margot habang naglalakad palapit sa kanya. "Kamusta, Mia?" Malamig ditong bati habang tumitig sa maruming kamay niya. "Mabutit na alagaan mo pa rin ang bakuran niya. Pero hanggang kailan kaya?" Hindi siya sumagot.
Pinilit niyang pakalmahin ang sarili habang mariing kinukuyom ang lupa sa kanyang kamay. Alam niyang wala itong magandang pakay, pero hindi niya kaya ipakita ang takot. Lumapit si Margot, bago huminto sa harap niya at mariing tumingin sa kanyang tiyan. Huwag mo nang asahang makakalapit ka pa kay Sean. Hindi ka niya na kailangan. Isang malaking kahihiyan ang pagbubuntis mo. Natigilan si Mia. Namilog ang kanyang mata sa sakit ng bawat salitang narinig. Pero bago pa siya makasagot, mabilis na tinulak ni Margot ang kanyang balikat. Halos mawalan siya ng balanse sa lakas ng pagtulak nito. Baka nakakalimutan mo. Kaya kong bilihin ang lupang tinayuan ng bahay mo. Isang utos lang sa abogado namin, mawawala sa inyo ang lahat. Madiing sabi ni Margot, habang mapanlait na tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi na siya nakapagpigil. Mariin niyang tinulak pabalik ang babae. Huwag mo akong babastusin sa sarili kong tahanan. Wala kang karapatang husgahan ang pagmamahal ko kay Sean. Mabilis na tumawa ang babae. Malamig at puno ng panghahamak. Pagmamahal? Huwag mo akong patawanin, babae. Isa kang mababang uri ng babaeng umaasa na makasampa sa pedestal ng mga inares. Pagkasabi nito, muling tinulak siya nito. Mas malakas kesa kanina. Nabuwal siya kaya bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na lupa. Agad na naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Ramdaman bigla ang pagkirot ng kanyang tiyan, habang naramdaman ang mainit na likidong dumaloy sa kanyang hita. Masakit ba? Bulong ni Margot. Masasanay ka rin, Mia. Dahil hindi ka na muling makakalapit kay Sean, tandaan mo yan. Tumalikod ang babae at iniwan siyang namimilipit sa lupa. Nanginginig ang buong katawan niya habang walang tigil ang kanyang pagluha. Mia, ano nangyayari sa'yo? Natatarantang tanong ng kanyang ina habang tinutulungan siya makaupo sa upuang kahoy sa harap ng kanilang bahay. Hindi ko alam, ma. Ang sakit ng tiyan ko. Bulong niya habang mariing yakap ang kanyang tiyan. Mabilis na kumilos ang kanyang ina. Tinulungan siya makasakay sa kanilang lumang pick-up at agad pinatakbo papunta sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa emergency room, mabilis na inilipat si Mia sa stretcher. Narinig niya ang mga doktor at nurse na nagtatawagan. Mabilis ang kilos ng mga ito habang tinutulak siya papunta sa operating room. Ma'am, kailangan mo huminga. Relax ka lang. Marahang sabi ng isang nurse habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Pero kahit anong pilit niyang huminahon, patuloy ang pagsakit ng kanyang tiyan at nararamdaman niyang may nawawala sa kanya. Isang bahagi ng sarili na hindi na muling babalik. Makalipas ang ilang oras, nagising si Mia sa malamig na silid ng ospital. Mahina ang kanyang katawan, agad niyang kinapa ang tiyan. Wala siya ibang nararamdaman kundi ang kawalan. Ang malamig na kawalan na parang puwang na hindi na muling mapupunan. Pumasok ang kanyang ina. Bakas ang lungkot at pagod sa mukha nito. Lumapit to sa kanyang kama. Tahimik na naupo sa gilid habang hawak ang kanyang kamay. Mia, anak? Bulong ng kanyang ina. Bakas ang panginginig sa boses. Wala na ang baby mo. Hindi niya napigilan ng malakas na hikbi. Naramdaman niya ang muling pagbagsak ng kanyang mundo. Parang hinigop ng lupa ang lahat ng pag-asa at pangarap na itinanim niya kasama si Sean. Habang nakahiga siya sa malamig na kama ng ospital, napalitan ng galit ang kanyang pagdadalamhati. Naramdaman niya ang init ng kanyang dugo habang iniisip ang bawat sakit na idinulot ng pamilya Inares sa kanya. Hindi ko sila patatawarin. Bulong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ibabalik ko sa kanila lahat na ipinadama nila sa akin. Pagkalabas niya sa ospital, hindi na bumalik si Mia sa kanilang tahanan. Iniwan niya ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan na tumungo sa syudad. Doon, tahimik siyang nagsimula ng bagong buhay. Nagtrabaho siya bilang waitress habang nag-aaral ng business management sa gabi. Pilit pinatatatag ang sarili para sa hinaharap na plano. Bawat araw, bawat gabing ginugol niya sa pagtatrabaho at pag-aaral, nagpatibay sa kanyang determinasyon na pabagsakin ang pamilya Inares. Hindi na siya isang
Simpleng farm girl na minamaliit nila. Ngayon, isa na siyang babaeng handang maghiganti. Handang ipakita sa mga ito ang tunay niyang lakas. Babagsak kayo mga Inares. Ipinapangako ko yun sa inyo. Bulong ni Mia habang nakatingin sa maliwanag na ilaw ng lungsod. Mula sa makintab na marble flooring, hanggang sa kristal na chandelier na nagniningning sa kisame, nag-aapoy ang eksklusibong charity gala ng taon sa kalagitnaan ng lungsod. Maraming kilalang personalidad na nagtipon sa lugar na yon. Mga negosyanteng politiko, mga kilalang artista. At sa gitna ng lahat ng iyon nakatayo si Mia Torres, nakasuot ng sleek, blood red silk gown na tumutugma sa kanyang matalim na titig. Naglakad siya sa gilid ng ballroom. Ang bawat takbang puno ng kumpiyansa. Hindi na siya ang dating Mia, na isang farm girl mula sa probinsya. Ngayon, kilala na siya bilang isang matalino at walang takot na CEO ng Torres Holdings. Isang mabilis na umuusbong na korporasyon na patuloy na humahamon sa mga higanteng negosyo tulad ng Inares Industries. Huminto siya sa harap ng malaking glass window. Tumingin sa makulay na ilaw ng syudad habang hawak ang isang baso ng champagne. Sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang matinding galit at sakit na pilit niya itinatago sa ilalim ng kanyang eleganteng ngiti. Enjoying the view? Natigilan si Mia nang marinig ang pamilyar na boses mula sa likuran. Ramdam niya ang kilabot ng lamig sa kanyang balat, pero hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Dahan-dahan siyang humarap at nakita ang matikas na figura ni Sean Inares. Nakasuot na itim na tuxedo at may dalang baso ng whiskey. Matigas ang panga nito habang nakatingin sa kanya. Parang sinusuri ang bawat galaw niya. Tumikim si Sean. Tinapunan siya ng matalim ng ngiti. I feel like we've met before. Nito habang inilapit ang baso sa labi nito. Pinilit niyang ngumiti habang nakatutok ang malamig niyang mga mata sa binata. Maybe you have. Maikli niyang sagot. Bago muling bumalik ang tingin niya sa tanawin ng lungsod. Lumapit pa ito. Halos maramdaman niya ang init ng hininga nito. I've been seeing your name a lot in the news lately. Patuloy ni Sean habang marahang iniikot ang baso ng whiskey sa kamay. Torres Holdings. Impressive growth in just few years. You've built quite an empire. Mahina ang boses nito pero sapat yun para marinig niya. Napangiti siya. Hindi na itago ang mapait na kilig sa kanyang puso. Kung alam lang nito kung sino ang babaeng kaharap nito ngayon, baka hindi ito ganito ka-relaxed. Business is all about strategy and timing. Sagot niya, bago inangat ang kanyang baso at uminom ng champagne. And I always make sure to play my cards right. Napatingin to sa malayo. Parang may hinahanap sa alaala habang nakatitig sa mukha niya. Pero bago pa ito makapagtanong ng mas marami, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Si Don Arturo Inares, ang lalaking minsan naging dahilan ng lahat ng poot at paghihirap niya. Mia Torres, masiglang bati ni Don Arturo, habang inaabot ang kamay sa kanya. I've heard great things about you. It's a pleasure to finally meet the woman who's been shaking the business world lately. Mahigpit na tinanggap niya ang kamay na matanda, pero ramdam niya ang bigat ng kanyang galit sa dibdib. The pleasure is mine, Don Arturo. Matamis niyang sagot, habang pilit pinipigil ang sariling kalmadong muka. Pagkatapos ng maigling pag-uusap, iniwan sila ni Don Arturo para batiin na iba pang bisita. Tahimik na nagkatitigan sila ni Sean. Parang may malalim na sigaw na nakaraan, na patuloy na nagpapalapit sa kanila. Mia. Mababang bulong nito, habang muling lumapit sa kanya. I don't know why. Parang kilala kita. Parang kilalang kilala kita. Muling nagtapat ang kanilang mga mata. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang dating pintig ng puso. Ang parehong pintig na minsan nang nabaliw sa pag-ibig kay Sean. Pero agad niyang pinutol ang kanilang titigan. Humakbang siya palayo. Tinapon ang laman ng kanyang baso sa pinakamalapit na mesa. Maybe you're just mistaking me for someone else. Malamig niyang sagot bago tuluyang umalis. Iniwan si Sean na nakatulilang nakatingin sa kanyang papalayong figura.
Habang nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop sa kanyang magarang opisina, muling bumalik ang galit na kanyang pilit na tinatago. Nasa harap niya ang mga dokumento ng Inaris Industries, mga kontrata, investments records, at plano ng expansion. Mariin niyang sinara ang laptop. Pinilit ang sarili na itapon ang alaala ng dating Mia na umasa ng pagmamahal mula kay Sean. Hindi na siya mahina at inosente. Babagsak kayo. Bulong niya habang nakatingin sa skyline ng syudad mula sa kanyang opisina. Pinapangako ko, ibabalik ko lahat ng sakit na dinulot niyo sa akin. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na siya sa sunod-sunod na business moves laban sa Inaris Industries. Inagaw niya ang ilang malalaking kontrata ng kumpanya, sinira ang ilang partnerships at tinanggal ang ilang matagal ng business allies ng pamilya. Nagsimula na ang kanyang laban at walang makakapigil sa kanya. Lumalakas ang buhos ng ulan habang nagmamaneho si Sean pabalik ng mansyon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, parang kasing ingay ng mga patak ng ulan na bumabangga sa kanyang windshield. Nasa kamay niya makapal na sobre ng dokumentong kakukuha niya lang mula sa private investigator. Nakinuha niya ilang linggo na nakalilipas. Huminto siya sa harap na may entrance ng kanilang mansyon. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at halos hindi na napansin ang pagkabasa ng kanyang mamahaling suit. Pumasok siya sa loob, ang sapatos niya'y basa at nag-iwan ng bakas sa marmol na sahig. Sean. Agad siyang sinalubong ng kanyang amang si Don Arturo sa malawak na sala. Hawak ang isang baso ng mamahaling brandy. What happened to you? Ba't basang-basa ka? Hindi siya sumagot. Mabilis siyang humakbang palapit. Bago tinapunan ng malamig na tingin ng kanyang ama. Huminto siya ng ilang pulgada mula sa matanda. Marahang ibinagsak ang sobre sa ibabaw ng glass coffee table. Ano ibig sabihin nito, Sean? Tanong nito na nagtatangkang tinignan na makapal na sobre. Huwag ka na magkunwari, Papa. Aniya, habang mariing nakatitig sa ama. Alam mo kung ano laman yan. Mga kasalanan na pilit yung tinatago sa loob ng maraming taon. Napakunot ang noon ni Don Arturo. Bago dinampot ang sobre at dahan-dahang binuksan. Isa-isa nitong nilabas sa mga dokumento, mga larawan, medical records, bank transfers, at mga sworn affidavits ng dating empleyado ng kanilang kumpanya. Alam mo bang muntik nang mamatay si Mia sa ginawa ng pamilya natin? Madiing sabi ni Sean na halos nanginginig ang kanyang boses habang muling tinapunan ng tingin ng ama. Pinagtabuyan niyo siya, tinakot, sinaktan. Nawala ang anak namin dahil sa inyo. Napatigil si Don Arturo. Bago mabilis tinapon ang mga dokumento sa mesa. Sean, huwag kang magpadala sa emosyon. Ginawa lang namin ang nararapat para sa kapakanan ng pamilya natin. Kapakanan? Sinira niyo ang buhay ng babaeng minahal ko. Inagawan niyo siya ng lahat, pati ang anak namin. Napaatras ito. Bakas ang takot at pagkabigla sa muka. Pero bago pa ito magsalita, bumukas ang pinto sa likod ng sala. Lumabas doon ang kanyang ina na may hawak na baso ng red wine. Ano nangyayari dito? At Sean, ba't ka sumisigaw? Lumapit siya sa kanyang ina. Mariing kuyom ang kamao habang tinititigan ito. Alam mo ba kung gaano kasakit ang dinanas ni Mia? Dahil sa inyo nawala ang anak namin. Napangiti lang ito bago marahang humigop ng wine. Bago muling tumitig sa kanya. Walang halaga ang babaeng yun, Sean. Isa lang siyang hamak na magsasaka na gustong makasampa sa pedestal ng pamilya natin. Napalunok si Sean. Ramdam ang bigat ng bawat salita na lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Hindi ko kayo mapapatawad. Pinatay niyo ang lahat ng pagmamahal ko sa inyo. Iniwan niya ang kanyang magulang sa sala. Bago siya mabilis umakyat sa kanyang kwarto. Sinara niya ang pinto at napasandal sa malamig na kahoy. Mariin siyang pumikit habang pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mabura sa isipan ang sakit na naramdaman ni Mia. Yun ang babaeng minahal niya. Ang babaeng pinabayaan niyang saktan ng sarili niyang pamilya. Samantala, tahimik pa rin na nakaupo si Mia sa harap ng laptop sa kanyang opisina. Binubusisi ang financial records ng Inaris Industries. Inaayos ang huling bahagi ng kanyang plano para pabagsakin ang kanilang imperyo. Pero naputol ang kanyang konsentrasyon nang biglang magring ang kanyang cellphone. Tinignan niya ang screen, si Sean. Agad siyang nag-atubili.
Tumitig sa kumikislap na pangalan ng binata bago marahang pinindot ang answer button. Mia. Nanghihina ang boses ni Sean sa kabilang linya. Parang humihingi ng tawad sa bawat paghinga. Alam ko na lahat. Lahat ng ginawa ng pamilya ko sa'yo. Patawarin mo ko. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang nanumbalik ang lahat ng sakit na pilit niyang kinalimutan sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam kung paano magsisimulang humingi ng tawad. Pero gusto kong itama ang lahat. Ayoko mawala ka ulit. Anito habang humihikbi sa kabilang linya. Napapikit siya. Mariin niya ikinuyom ang kamao habang pinipilit pigilan na muling pagtibok ng kanyang puso para sa lalaking minsan niyang minahal. Pero kahit anong pilit niyang paglayo, naroon pa rin ang bahagi ng kanyang puso na hindi kayang iwan si Sean. Malamig ang simoy ng hangin sa rooftop ng Torres Holdings. Mula roon tanaw ni Mia ang kumikislap na ilaw ng lungsod. Parang alon ng mga alaala na hindi niya matakasan. Nasa kamay niya ang mga dokumentong nagsisilbing huling pako sa kabaong ng Inares Empire. Inilapag niya ang mga papel sa lamesa. Matagal niya na inihanda ang bawat detalye ng plano. Isang final takeover ang magpapatumba sa imperyo ng mga Inares. Kailangan lang niyang pirmahan ang huling kasunduan para tuluyang mapasa kamay niya ang pinakamalalaking kontrata ng kumpanya ng pamilya ni Sean. Isang sulat ang nagtatakda ng katapusan ng lahat ng sakit at paghihirap na dinanas niya. Pero bakit mabigat pa rin ang kanyang dibdib? Bakit kahit hawak niya ng tagumpay, ay tila may puwang pa rin sa puso niya? Habang bumababa mula sa rooftop, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Sean. Muli siyang tumigil. Nag-aatubili kung sasagutin niya ba o hindi. Pero bago makapag-isip ng tama, pinindot niya ang green button. Mia, alam ko marami ako nagawang mali, pero kailangan kita makita. Please, Mia. Hindi siya agad sumagot. Pinilit niyang panatilihin ang malamig na mukha at ang puso niya naguguluhan na sa kasalukuyan. Please, Mia, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kailangan natin pag-usapan ng lahat. Saglit siya nag-isip bago sumagot. Sa opisina ko ngayon din. Aniya at pinatay ang tawag. Pagdating sa kanyang opisina, nadatna niya ang lalaki na nakatayo sa harap ng glass wall. Lumapit siya. Bago marahang sinara ang pinto at naglakad papalapit sa binata. Lumingon naman ito kaya tumama ang malamlam nitong mata sa kanya. Parang biglang huminto ang oras. Bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng kanila nakaraan. Mga tawanan, mga yakap, at ang mga halik na minsan niyang inakalang magtatagal magpakailan paman. Mia. Panimula ni Sean. Marahang lumapit at sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Pero mabilis siyang umatras. Parang may malamig na hangin na humarang sa pagitan nila. Huwag mo kong hawakan. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Mariing sabi niya, habang diretso ang tingin sa mata nito. Huminga ng malalim ang lalaki. Halatang pinipilit manatiling kalmado. I know what you're planning. Alam kong gusto mong pabagsakin ang pamilya ko. At alam ko rin kung bakit. Nanginig ang kanyang kamay, pero hindi siya nagpahalata. Kung ganun, alam mo na rin siguro kung ba't ko to ginagawa. Tumango ito. Mariing pinikit ang mata bago muling nagdilat. Oo, nalaman ko lahat. Ang ginawa ng mga magulang ko sa'yo. Sa atin. Sa anak natin. Napasinghap siya. Halos mabutas ang kanyang dibdib sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pero hindi siya nagpatalo. Sa kung ano pa mang emosyon na lumulukob sa kanyang sistema. Pilit niyang pinanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Pinabayaan kita, Mia, pero ngayon, handa akong iwan ang lahat para sa'yo. Wala nang halagang pangalan, pera, kapangyarihan kung mawawala ka ulit. Natahimik siya. Ramdam ang pagkabigla at kirot sa bawat salitang binitiwan nito. Pero alam niya hindi sapat ang salita para mabura ang sakit at pangunguli lang dinanas niya. Alam mo bang huli na ang lahat, Sean? Malamig niyang sabi habang tumatalikod. Itinago niya ang luha na pilit bumabagsak sa kanyang mga mata. Di mo kayang itama lahat ng kasalanan ng pamilya mo. I will try. Kahit anong mangyari, pipiliin kita.
Iiwan ko ang pangalan ko, ang pamilya ko, lahat basta wag mo ko itulak palayo. Muli siyang humarap dito. Nakita niya ang desperasyon at sakit sa mga mata nito. Pero paano nga ba niya mapapatawad ang lalaking minsan niyang minahal? Ngunit nagdulot ng pinakamatinding pighati sa kanyang puso. Mia, please. Halos mangiyak-ngiyak ito habang inaabot ang kanyang kamay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayoko mawala ka ulit, hindi ko na kaya. Tahimik na lumapit siya at tinignan na nakayukong lalaki. Sa mga sandaling yon, nakita niya ang lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking pinangarap niya makasama habang buhay. Pero nakita rin niya ang lalaki nagdulot ng sugat sa kanyang puso. Ang dahilan ng pagkawala ng kanilang anak. Muli siyang tumalikod, pilit tinatago ang kanyang luha. Di ko alam, Sean. Hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin. Mahal kita, Mia, at kahit anong mangyari paglalaban kita. Tumayo siya sa gitna ng kanyang opisina. Nararamdaman ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Sa wakas, dumating na ang sandaling pinakahihintay niya. Ang oras ng kanyang desisyon. At habang nakatayo siya roon, natanto niyang kahit hawak niya na ang kanyang paghihiganti, nananatili pa rin ang kirot ng kanyang sugatang puso. Mahal pa rin kita, Sean. Bulong niya sa sarili. Habang marahang pumipikit, iniisip kung kaya pa bang maghilom ang sugat na nakaraan. Tahimik ang gabi pero ramdam ni Mia ang bigat ng bawat takpang na tinatahak niya ang makalumang daan patungo sa kanilang dating farm. Ang mga puno sa gilid ng kalsada, parang mga anino ng kanyang nakaraan. Nakatingin, nanunood, at nagmamasid, habang binabalikan niya ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Pagdating niya sa lumang farmhouse, huminto siya sa harap ng bakuran. Naroon pa rin ang lumang bakod. Ang mga kalawangin nitong bakal, na tila sumasalamin sa sugat ng kanyang puso. Marahan niyang binuksan ang gate. Naririnig ang pamilyar na kalansing nito na minsan nagpapaalala sa kanya tuwing umaga, kung saan binubuksan niya ito para sa kanyang mga magulang. Nilanghap niya ang sariwang hangin. Ramdam ang malamig na dampi ng gabi sa kanyang balat. Napapikit siya. Pilit pinipigilan ng muling pagpatak ng kanyang luha. Pero hindi niya mapipigilan ang alaala na nakaraan. Ang halakhak, ang mga pangako, ang mga yakap na minsan niyang pinanghawakan. Nakarinig siya ng biglang paglagaslas ng tuyong dahon sa likuran. Bumaling siya. Tumambad sa kanya ang pamilyar na anyo ni Sean. Nakatayo sa gilid ng malawak na damuhan. Ba't ka nandito? Malamig niyang tanong. Pilit pinapanatili ang tapang. Kahit nararamdaman niyang muling nabubuhay ang kanyang puso sa presensya ng lalaking minsan niyang minahal. Lumapit ito. Humakbang hanggang sa tumigil ito nang ilang di pa mula sa kanya. Nakita niya ang bakas ng pagod sa mukha ng binata. Ang matang puno ng pagsisisi at pangungulila. Mia, nalaman ko kung nasan ka. Kaya agad akong pumunta. Kailangan kita makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na ang lahat. Hindi pa. Alam kong nasaktan kita. Alam kong sinira ng pamilya ko ang buhay mo. Pero hindi ko kaya magpatuloy na hindi ko nalalaman ang totoo. Ano pa bang katotohanan ang gusto mong sabihin, Sean? Na iniwan mo ko? Na pinabayaan mo yung anak natin? O na pinili mo yung pamilya mo kaysa sa akin? Mahal kita, Mia. At kahit anong mangyari, hindi ko kayang kalimutan na lahat ng pinagsamahan natin. Ikaw ang babaeng turo sa akin ng tunay na pagmamahal. Lumapit pa ito ng halos ilang pulgada na lang. I was in coma. Nang magising ako, wala akong maalala. My family never mentioned you, or even a glimpse of our memories. Hindi ko sinasadyang makalimutan. But when I saw you that night in the gala, I know that we had something. You were too late for that. I created something already, Sean. Nasira ko na rin ang pamilya mo. How can you still love me? I don't care about them. I don't care anymore about anyone. Ikaw naman talaga mahalaga sa akin eh. Let's start over. Without them. Without our painful past. I'll make you fall in love again, Mia. I'll make you fall in love again with me. Masuyang kinuha ng lalaki ang kamay niya.
Sa ganoong paraan lang, tila may kakaiba at pamilyar na dumaloy sa kanyang sistema. Ang mga mata nito ang nagsasabing, hindi na sila muling magkakawalay pa. Ang mga hindi pa nito nasasabing salita, ngunit naiintindihan ang kanilang mga puso. Mahal pa rin kita, pero natatakot ako. Huwag kang matakot. Hindi na ako alis, hindi na kita iiwan. Poprotektahan kita habang buhay. Hindi ka na nila masasaktan. Nang sandaling yon, pareho nilang tinanggap ang isa't isa. Marahil ay sa katotohanan na hindi naman talaga nawala ang pagmamahalan nila. Kaya't ano man na ibinigay sa kanilang pagsubok, haharapin nila yon na magkasama. 3 taon ang lumipas mula na magpakasal sina Sean at Mia. Tahimik ang araw-araw sa kanilang simpleng farmhouse, pero puno ng buhay ang loob ng kanilang tahanan. Naririnig ang bawat halakhak ng 2 pastit habang naglalaro sa sala. Mommy, Daddy! Sigaw ng kanilang panganay na si Gail, habang masayang hinahabol ang bunsong kapatid na si Gray. Napangiti si Mia habang pinagmamasdan ng mga anak. Lumapit si Sean at marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ang likot ng mga yan. Manas sa'yo. Biro niya pabalik sa asawa. Sabay abot ng kutsara habang naghahanda ng hapunan. Lumapit naman ito at marahang hinalikan ng kanyang pisngi. Salamat, Mia, sa pagbibigay mo ng ganitong klaseng kaligayahan sa buhay ko. Ngumiti siya, nararamdaman ang init ng pagmamahal ng asawa. Salamat din, Sean, sa pagtupad mo sa lahat ng pangako mo sa akin. Maya-maya pa lumapit si Gray at Gail sa kanila. Pareho ng gutom at humihiling ng hapunan. Mabilis sila nagtawanan. Sabay-sabay na naupo sa kanilang simpleng mesa. Pinagmamasdan nila ang kanilang pamilya. Ramdam ang lubos na kaligayahan na matagal na nilang pinapangarap. Sa silong ng kanilang tahanan. Humigpit ang yakap ni Sean kay Mia habang magkatabi sila. Wala na ako mahihiling pa. Ikaw na ang mundo ko, Mia. Humigpit din ang yakap ng babae sa asawa. At ikaw ang tahanan ko. Sagot niya bago pumikit. Dama ang kaligayahan ng isang buhay na puno ng pagmamahal. Sa bisig ng isa't isa'y sigurado sila na kung may darating man ako kontra, pareho nila yung susuungin ng magkasama. At lahat kaya nilang gawin para protektahan ang kanilang binubuong pamilya dahil tinalikuran nila ang magulong mundo upang piliin ang kapayapaan na kanilang binuo. The End. It's shoutout time! Shoutout kina Rosita Nicolas, Luz Piminda Malyare, Dolores Gratel, Venice Jacinto, Juanita Capati, Enday Samante, Miss Rosia, Aros Daros, Mila Mondia, Lucia Evangelista, Miss Weng, Angie Rita, Edna Espinosa, Malu Saludes, at Saki Namling. Maraming salamat po sa inyong lahat.